Meron raw tumawag na DPWH Undersecretary sa tanggapan ni Tito Sen at nagtatanong kung meron siyang gustong ipa-insert para sa NEPO para sa 2026. Ang tanong ko po, Senator Jinggoy, ito ba ay kumbaga is this a regular thing? Ito ba ay normal na kalakaran na ang DPWH o yung mga ahensya ng gobyerno tumatawag po sa mga tanggapan ng mga senador at tinatanong kung meron po silang gustong ilagay para po sa NEP? Well, for me, that is improper for a DPWH official to call a lawmaker para maglagay ng insertion. That is not their business. Okay? Hindi karapat-dapat na gawin ng isang DPWH official yan na tumawag sa isang senador para maglagay ng insertion sa kanilang budget. Ikaw hindi natawagan ever, Senator Jinggoy, ng DPWH? Hindi, wala. Wala. Okay. Ngayon, Senator Jinggoy, sinabi na nga na handa na yung executive order, pirma na lamang ng Pangulo ang kailangan para dito sa bubuing independent commission. Of course, we know na may parallel investigations dyan po sa House, yung Infracom, at dyan po sa inyo sa Senado by way of the Blue Ribbon Committee. Pag natatag na po ba itong independent commission, ano po sa inyong palagay? Itutuloy-tuloy pa rin ng Blue Ribbon Committee ang kanilang sinasagawang investigasyon? Kahit na po meron ng independent commission? Sa amin, that is the call of the chairman, our chairman, si Senator Rodante Marcoleta, kung gusto pa niya ituloy, despite the fact na tatayo na si Presidente ng Independent Commission para investigahin yung flood control. But sa akin palagay, kailangan pa rin ituloy dahil we're doing this in aid of legislation. Yun naman gagawin ni Presidente ng executive order para magkaroon ng Independent Commission. May mga prosecutorial powers yan. Depende sa Presidente kung anong powers na pwede na ibibigay niya sa Independent Commission. My follow-up question, if I may, Pat P. Kasi dun sa bababang kapulungan, yung mga kongresista, meron ng mga identified, if I'm not mistaken, 67 ba, Pat P? Na mga contractor din. So, may linaw na may conflict of interest. Diyan po sa upper house, sa upper chamber, sa Senado, wala namang identified pa na contractor, number one. Number two, if there is man, ang naki-question po is yung mga nakatanggap po ng campaign donations noong mga nakarang eleksyon na inuumpisahan nga ng 2022, di ba? Para hindi pa mag-prescribe at masampahan ng kinakaukulang kaso. So, yung sa Senado po, tama po ba yung impormasyon natin na wala pong contractor among you, the senators? Walang sentractors doon. Walang contractor. Walang sentractors. Walang sentractors. Walang sentractors doon. At dahil ikaw ay alam ko naniniwala ko ni isa sa amin walang kontratista doon. Oo. Okay. At dahil ikaw ay nag-aral ng law, ano ang basa mo dun sa Omnibus Election Code kung saan hindi dapat magkaroon ng campaign donation? Ang pinarurusahan po ba yung pagbibigay ng campaign donor? Pinarurusahan din po ba yung pagtanggap? Hindi ako abogado, pero sa akin palagay, kung yung isang contractor nagbigay personally based na sa kanya talaga galing yung pera, sa tingin ko wala namang problema yun. Pero pag ang kumpanya ang nagbigay ng pera, iba kasi yung juridical personality niyan. Pag ang kumpanya ang nagbigay ng donation sa isang politiko, baka doon magkakaproblema. Okay. Pero pag kunwari ako contractor, pagpalagay natin, Jinggoy Construction Company. Pag Jinggoy Construction Company, yun ang nagbigay, magkakaroon tayo ng problema. Pero kung ako, as an individual, palagay wala namang problema. But that's the way of circumventing the law. Kasi magkaibang juridical personality yan. Anyway. Okay.